Hello, ako po si Yuki. Kaji-san, narinig ko na papasok tayo sa bagong topic simula ngayon. Dati ang mga sentence ay tulad ng, ito ay pen. Pero, ano ang pag-aaralan natin ngayon? Oo, pag-aaralan natin ngayon ang adjectives o mga pang-uri. Gamit ito, masasabi mo ng detalyado ang iyong nararamdaman tulad ng masarap o mainit. Sa Japanese adjectives, may dalawang grupo lang, ang e-adjective at na-adjective. Una, tingnan natin ang basic na e-adjective. Yuki, pakiusap, magbigay ng maraming halimbawa ng mga salita. Sige, naiintindihan ko. Una ay ang grupo ng e-adjective. Bigkasin nyo pagkatapos ko. Oishii, takai, atsui, samui, ookii, chisai, atarashii, furui, akai, aoi, shiroi. Lahat ay nagtatapos sa tunog na i, di ba? Salamat! Ang e-adjective na ito ay pwedeng gamitin sa dulo ng sentence, tulad ng oishii desu, pero pwede ring ikabit sa noun para magpaliwanag. Dito, ipapaliwanag ko ang pinakamahalagang rule. Kapag ikinakabit ang e-adjective sa noun, huwag maglagay ng kahit ano, idirekta lang ang pagkabit. Ang oishii coffee ang tama. Sensei, hindi na ba kailangang maglagay ng no o na sa gitna? Sa pakiramdam ng Tagalog, parang gusto kong maglagay ng kung ano. Iyan ang pinakamalaking punto. Maraming Pilipino ang naglalagay ng no kapag nagsasalita ng Nihongo, tulad ng oishii no kohi. Kapag nagsalita ng ganoong Nihongo, agad na napapansin ng mga Hapon na, Nihongo ito ng Pilipino. Kung aalisin ninyo ng tuluyan ang ugaling ito, mararamdaman ng mga Hapon na mataas ang inyong level sa Nihongo. Ang level ng Nihongo ay hindi lang sa resulta ng JLPT test. Kapag nagsasalita, hinuhusgahan na mataas ang level kung tama ang pronunciation, tama ang rhythm, at tama ang mga salita. Ang mga taong hindi pumapasa sa interview kahit may N4 sa resume ay kadalasang dahil sa mga ganitong maliliit na pagkakamali. Opo, mag-aral tayong mabuti para maalis ang ugaling iyan. Mula dito, oras na para sa practice. Magsasabi ako ng adjective at noun. Pagsamahin nyo ito para naging tamang Nihongo. Huwag maglagay ng no. Tara, simulan na natin. Atarashii kuruma. Atarashii kuruma. Furui tokei. Furui tokei. Akai kaban. Akai kaban. Aoi kasa. Aoi kasa. Shiroi T-shirts. Shiroi T-shirts. Oishii pan. Oishii pan. Perfect na ang e-adjective. Ngayon naman, pumunta tayo sa isa pang grupo, ang na-adjective.
Yuki, paki-introduce ang mga salita. Sige, ito ang mga salita para sa na adjective. Shizuka, genki, shinsetsu, kantan, yumei, kirei. Salamat! Sa grupong ito, kailangan ng na kapag ikinakabit sa noun. Tulad ng shizuka na heya, siguraduhin maglagay na na. Sensei, may tanong po ako. Yung kirei kanina, nagtatapos sa i, di ba? Pero bakit hindi siya i-adjective, kundi na adjective? Mira, napakatalas na tanong. Iyan ang tricky point kung saan pinakamadalas magkamali ang mga nag-aaral ng Nihongo. Ang kirei at yumei ay nagtatapos sa tunog na i, pero bilang grupo, sila ay na adjective. Kaya kailangang gamitan ng na at sabihing kirei na hito, yumei na hito. Tandaan nyo ito bilang exception. Ngayon, mag-practice tayo sa pagdugtong ng na adjective. Sa pagkakataong ito, huwag kalimutan ang na. Magsasabi ako ng salita at sumagot kayo. Shizuka, machi. Shizuka na machi. Shinsetsu, hito. Shinsetsu na hito. Kantan, shigoto. Kantan na shigoto. Ito ay exception question. Yumei, restaurant. Yumei na restaurant. Exception din ito. Kirei, heya. Kirei na heya. Perfect na ang rule ng pagdugtong. Sunod, alamin natin ang paraan ng pagtatanong. Kapag tinatanong ang kausap kung anong klaseng bagay iyon, gamitin ang don na. Magtanong gamit ang form na don na dagdag noun. Yuki, pakiusap, magbigay ng halimbawa. Sige, babasahin ko ang halimbawa. Kaji-san no hokyo wa donna machi desu ka? Watashi no kokyo wa shizuka na machi desu. Kapag tinanong ng ganito, sumagot gamit ang adjective. Yuki, isa pang halimbawa please. Nihon ryori wa donna ryori desu ka? Nihon ryori wa oishii ryori desu. Ngayon, tingnan nyo ang screen. Magtatanong ako, kaya sumagot kayo. Una, ipapakita ni Yuki ang halimbawa ng pagsagot. Yuki-san, enpitsu wa dore desu ka? Donna iro desu ka? Enpitsu wa kore desu. Akai enpitsu desu. Simula ngayon, kayo naman ang sumagot. Kaban wa dore desu ka? Donna iro desu ka? Ang sagot ay ang puting bag sa kanan. Nakasagot ba kayo ng ganito? Kaban wa kore desu. Shiroi kaban desu. Naintindihan nyo na ang paggamit ng donna, di ba? Ngayon, alamin din natin ang salitang do na kahawig nito. Ang donna ay ginagamit kasama ng noun, pero ang do ay ginagamit ng mag-isa.
Ito ay how is it sa Ingles. Mira, tanungin mo ako tungkol sa pamumuhay sa Japan. Sabihin mo, Nihon no seikatsu wa dou desu ka? Sige, susubukan ko. Sensei, Nihon no seikatsu wa dou desu ka? Totemo tanoshii desu. Ginagamit ito kapag nagtatanong ng opinyon o nararamdaman tulad nito. Shigoto wa dou desu ka? Benkyou wa dou desu ka? Napakadaling gamiting salita nito. Sa huli, pag-aralan natin ang negative form bago tayo magtapos. Ito ang paraan para sabihing oishikunai desu mula sa oishi desu. Sa ngayon, mag-practice tayo ng husto sa rule ng e-adjective. Madali lang ang negative ng e-adjective. Alisin lang ang i sa dulo at palitan ng kunay. Ang takay ay nagiging takakunai. Ang oishi ay nagiging oishikunai. Madali lang, di ba? Pero may nag-iisang king of exceptions. Ito ang salitang i, good. Kapag ginawa itong negative, hindi sinasabing ikunai. Sinasabing yokunai. Dahil nagbabago ang anyo sa yoku, kabisaduhin nyo na lang ito. Ngayon, ito na ang huling training. Palitan nyo agad sa negative form ang sasabihin kong adjective. Bilisan natin ang tempo. Sasabihin ko ang mga sagot sa huli ng sabay-sabay, kaya mag-isip kayo at bigkasin ito. Atsui. Samui. Oukii. Yasui. Isogashii. Ii. Nakasagot ba kayo ng tama? Sasabihin ko na ang mga sagot. Atsukunai, samukunai, oukikunai, yasukunai, isogashikunai, yokunai. Magandang trabaho! Ngayon, marami tayong ginawang salita at 3 drills. Huwag maglagay ng no sa i-adjective. Maglagay ng na sa na-adjective. Sa pagsunod lang sa rule na ito, magiging napakaganda ng iyong Nihongo. I-pause ang video at mag-practice ng paulit-ulit hanggang sa makasagot kayo agad sa mga tanong ko. Sa susunod, pag-aaralan natin ang karugtong ng negative form ng adjective at iba't ibang ekspresyon. Magpupursige rin ako para sa magandang Nihongo. Sensei, Yuki-san, maraming salamat po. Kaya naman, kita-kita tayong muli sa susunod na video.